Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 79 na mga barangay sa Mountain Province na nanatiling drug-free ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Si Donna Kawis Balyo mula RP Bontoc sa balita. Nagtalinaad a drug-free ti Pitupulo ket siyam a barangays ditoy Mountain Province. Daytoy ti inpadamag ti Philippine Drug Enforcement Agency wenno PDEA Provincial Office iti taripnong idi Martes ti Provincial Anti-Drug Abuse Council wenno PADAC. Sigon iti PDEA napagtalinaad met ti 65 barangays ti drug-cleared status da. Iti report met ti Provincial Drug Enforcement Unit ti Mountain Province Provincial Police Office iti upat nga anti-illegal drugs operations iti probinsya manipod October ingana November 21 ita atawan adat nakameg asa nga 10 ket 3 a drug personalities. Iti nasao nga operasyon nasurok 5.5 million pesos ti balor ti illegal a droga kas iti marijuana ken shabu tinakonpiskar. Naamuan pay iti taripnong ti PADAC ti agtultuloy apan nakaipatungpal ti rehabilitation and wellness program ditoy probinsya. Iti 535 akabuklan ti bilang ti drug personalities, 454 tinagna iti rehabilitation and wellness program. Narpos na di ZRA Bontoc, Donna Kawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Kawis Balyo. Grade 11 at 12 na mag-aaral ng Pasil, Kalinga, lumahok sa Road Safety Seminar na pinangunahan ng Land Transportation Office, Cordillera Administrative Region o LTO CAR. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Imabot iti 300 nga estudyante manipod ang munisipyo iti Pasil, Kalinga iti nagkikaisa iti Road Safety Seminar nga induulwan iti Regional Diverse Education Center iti LTO CAR iti November 14 ingana 16, 2023. Dahito iti naamuan kini Jeneline Angog, Head Officer iti Land Transportation Office Kalinga. Sigun kini Angog iti nasawa seminar kat na isayangkat babaen iti in-request iti Local Government Unit iti Pasil para kadagiti estudyante a grade 11 ken 12. Naisuro dagiti importante nga impormasyon may nagiti na dumaduma traffic rules and regulations kas iti road signs, a penalties, schedule of registration ket daduma pay alintag. May sana yun ay unay kat iti Presidential Decree No. 603 wano the Child and Youth Welfare Code, particular iti panagmaneho tagiti minor de edad iti inyaman alugan wano motor. Na ipakamu kada a liable wano accountable dagiti naganak amang palubos iti nasao nga aramid. Kabayatan na nag-exam dagiti estudyante kalpasan iti nasao a seminar. Manipod dito'y DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. 180 empleyado ng Pangasinan One Electric Cooperatives sumailalim sa training ng Employees Compensation Commission ukol sa proteksyon ng mga manggagawa. Magbabalita si Ricky Kasipit ng RP Dagupan. Matalunan asumpal sudwaran agaw ya panangipasal ya Employees Compensation Commission ni PACAR at Employees Compensation Program no Nobyembre 22 hanggang 23, 2023. Akidauloy San Lasos, tan 80 regular ya empleyado ay Pangasinan One Electric Cooperatives o PANELCOAN. Diyan panamaglituyan training in pakabat ya ECC so programa tan benepisyo na aladara empleyado ang makaka-experience iray work-related sakit. Unungan ECC makaling empleyado a benepisyon sickness and disability benefits, medical benefits, carers allowance, rehabilitation services, tan death o burial a benepisyo. Na paglabat kuno, yan nakabatan tan naantaan dari ordinaryon empleyado so karapatan tan benepisyo na awat no wala iray makapoy a nagawa si kara. Manlala po dyan RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky Kasipit, awarding ng Enhanced Support Service Intervention o ESSI sinimulan na sa bayan ng Rizal, Palawan. Mula RP Palawan mag-uulat si Lizelle Pilapil. Kano lamang ay agampisa rin ang Municipal Operations Center sa pagpantaw ang Enhanced Support Service Intervention nga igbuhat sa Municipal Gymnasium sa Punta Baja, Rizal, Palawan. Magabuhay hasta sa petsa 25 ang bulan nga dia ang pagpantaw ang ESSI na bubuhatin sa gymnasium ang 11 ka barangay ang asambit nga munisipyo. Igdaganan dia sobra sa 1 milyon piso, igagabot da sa 187 ang mga benepisyo mga nitibo sa asambit nga lugar. Kabilang sa mariresibe ang mga matatawan ay ang kantidad, kalamansi seedlings, duck racing, native nga manok, native nga kambing, iba pang katatabang sa pagrabong ang mga pananim, pagkain ang mga ayep. Katuyuan ang programang dia nga mag-atid idugang nga suporta igtabyang para sa mga nitibo. Agalindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, dia si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle Pilapil. Estimated damages sa lalawigan ng Northern Samar dahil sa epekto ng shear line. Prinisinta sa isinagawang situation briefing kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May report si Charmaine Perito mula RP Calbayog. Durante sang gindumarang nga situation briefers na ginepekto sa LPA shear line sa probinsya sa norte sa Samar, kaupod si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. via Zoom meeting, maabot 148 partially damaged ngan 1,514 totally damaged nga mga bablay sa probinsya ang record as of November 22, 2023. Para naman sa estimated cost of damage sa pan-agrikultura ngan pangisdaan, rice 124,903,756 pesos and 65 centavos, crops 49,334,496 pesos, fisheries 9,877,864 pesos, livestock and poultry 3,474,100 pesos, kundiin matotal sa 187,590,216 pesos and 65 centavos an estimated cost. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Mga bagong opisyal ng Sangguniang Kabataan o SK Federasyong Panlalawigan sa Surigao del Sur, inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government o DILG Provincial Office. Magbabalita si Nerissa Espinosa. Human ang eksklusibong panagpulong kagahapon Nobyembre 23 alang sa SK Provincial Federation Election sa Surigao del Sur, gi-anunsyo sa DILG Provincial Office dinhi ang bagong hanay sa mga opisyales sa SK Federasyong Probinsyal. Napili si Pangulo sa Federasyon si Yuri Art Yufi Sanchez, SK Municipal Federation President sa lungsod sa Barubo. Ug tungod sa pagkapili kang Sanchez nga presidente sa provincial level, otomatiko kini nga molingkod isip ex-official member sa Sangguniang Panlalawigan sa Surigao del Sur nga maoy mo representar sa mga kabataan sa tibuok lalawigan. Nahibaluan nga gawa sa gihimong federation election, nagpahigayon usab og oryentasyon ang DILG bahin sa mga importanteng mga balaod nga gikinahanglan mahibaluan sa mga SK Municipal Federation Presidents. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Smoke-free environment, pinapaigting ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, Sulu. Ang ulat mula kay Eloisa Mohamad ng RP Holo. Mahukot in panawag-tawag Health and Nutrition Section Nurse in Charge Sharin Lakibul in Ministry of Basic, Higher and Technical Education at MBHT Sulu tungod na pagsiya halom iban hagwa sin Schools Division Office at SDO Sulu. Inini bilang pag-urol hasara 9211 at Tobacco Regulation Act of 2003 amon piyahot pa sin CSC Memorandum Circular rumbulang putag pito sin taon 2009. Piya pangayo yung piyapahati nila ang hihilakibul ang mga naghihinang SDO lapay na in mga magkakawi maon pa upis in hal sin sara ini amon tiya oran daysab. Schools Division Superintendent Ajay Kiram i-release. Manjari kamultahan inisiyo sin lumanggal haatulan na sabot. In kaagihon ini pagpakita sin sila ha education sector tungod na kahalkaan sin pagparagbu sin katilibot malayo ding ha pagsika amon kahampitan sin ginhawawaran damikyan kapamantukan sin mga kabataan. In atulan ini piya mahalayak ha pagsabo sin Drug Abuse Prevention and Control Week sin MBHT Sulu. Ding ha RP Holo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.